News. Kilig to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZRH para sa pagbabantay natin sa epekto na itong pinalakas na epekto ng habagat na dulot ho ng magkakasunod din na bagyo.
Ito ang special coverage muli ng DZRH. Magpapatuloy ho tayo hanggang alas 2 ng hapon. At inyo pong makakasama. Ito po si Yuel Reyes. At nagbabalik po, nandito pa rin tayo partner. Ako si Miss Karen Oyong. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon partner. Partner, ano yung sinasabi ng Pag-asa kanina na possible na kailan ba? Kailan ba gaganda nga ba ulit yung panahon natin? Mga 2 hanggang 3 araw from now, sabi ni Sir Samuel Duran, ang ating nakapanayam kanina from DOST Pag-asa sa programang MBC Network News kaninang tanghali, medyo magi-improve, kumbaga bahagya ang lagay ng panahon, pero meron kasing binabantayan na isang tropical depression. Bagyo na yun, na nasa labas technically, ng, bagyo na siya. Parang Yes, Peyus yata yung pangalan. International name ho yun. Yes, oo. So, although tinanong natin kanina si Sir Samuel kung ano ba yung direksyon ng pagkilos nito, mukhang hindi naman magla-landfall sa ating kalupaan dito sa Pilipinas, pero dahil nga po ay season ng habagat, baka may epekto pa rin ito sa ating panahon through habagat, at magdadala pa rin ng mga pag-uulan. Ayun yung binabanggit din ni Sir Samuel kanina, ito yung peak actually, itong August, September, then pahina ng October, kaya lalo yung mga nagmamaneho sa gabi, pinagkukwentuhan natin kanina partner, yung Oo nga, paggabi, tas lumakas yung ulan. Akala ko ay mag-goodbye world na ako nun. Napakahirap po magmaneho ng gabi. Tapos kapag hindi ka pa nakapag yung acid rain remover. Hindi ko din alam kung saan ba yung may pagkukulang ba, may kailangan bang i-improve, specifically sa Skyway siguro kasi araw-araw tayong dumadaan dyan. No shade sa Skyway Corporation, pero yung na-experience ko talaga nung gabi na yon ay medyo kahindik-hindik. Dahil siguro yung topography ay nasa taas at yung mga lanes ay hindi pantay. May mga sections doon na naiipon talaga yung tubig. Pag malakas ang ulan. Gayong wala pong bubungan sa Skyway, diretso po ang ulan sa ating mga sasakyan kung dadaan po tayo at hindi po ganung kaliwanag yung mismong Skyway sa aking experience. So siguro pakiusap na lang sa mga motorista kung medyo malaki-laking inyong sasakyan. Medyo bagalan po natin ng konti dahil may mga sasakyan po na mas mababa, mas maliit. Kung yung mga tubig po ay biglang mag-wave, kumbaga sa kanilang mga windshield, ay magkakaroon ng temporary blindness kasi yung driver. So 3 beses po sa akin nangyari yun. So akala ko po ay yun na nga, goodbye world na, di ba? Buti na lang may umalalay din na isang pick-up sa akin na tipo mas malaki siya, hinahawi niya yung tubig para sa akin. So yun yung naramdaman ko naman sana na ginawa niya. Din sa ibang mga kapwa motorista natin, partner. Maging tayo, sensitive. Sensitive din sa ibang mga lalo yung mga maliliit na sasakyan. Tapos napadaan ka dun sa area na baha. May iba na talagang malalaking sasakyan na kaya nilang dumaan. Pero sana wag natin i-bully yung mga mas maliliit na sasakyan. Dahil panigurado, papasok ho yung tubig kapag pinilit natin na idaan at sumaklob yung tubig dun sa katabing maliit na sasakyan. Pag wala kang makita talaga habang ikay nagmamaneho bilang isang driver din, talagang nakakatakot po. And hindi ka naman pwedeng tumigil. Kasi lalo Skyway yun. Skyway, may mga sasakyan na hindi mo alam, may mga sasakyan pala na nasa likod mo. So talagang panalangin ang kaakibat na gagawin mo doon, 'di ba? Pero siguro kung meron mga engineers po natin, alam ko magagaling naman po mga Pinoy engineers, kung meron po tayo sigurong solusyon para hindi ganun katakot yung impact pag malakas talaga ang ulan, lalo na sa Skyway, sa mga major thoroughfares po natin, 'di ba? So sana magawan ng paraan din. DZRH Special Coverage. Samantala, dako ho tayo sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang tulong sa mga apektado ng pananalasan ng habagat. Detalye mula sa Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Yuel, Karen, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang buong pwersa ng pamahalaan sa epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Kanina ay pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing kasama ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan. Iniutos ni Pangulong Marcos ang agarang tulong sa lahat ng mga apektadong residente lalo sa malalayong lugar. Siniguro nito na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang ang mga pamilyang nakabalik na sa kanilang tahanan mula sa mga evacuation center.
Batay naman sa ulat ng NDRRMC, 12 ang namatay dulot ng pagguho ng lupa, rock slide, pagbagsak ng puno, na kuryente at nalunod. Ayon kay OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, 2 sa mga naiulat na nasawi ay mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, at yung 4 na wala pang detalye dahil katatanggap lang nila ng report. Mayroon din anyang 8 nawawala at 11 nasugatan. Sa tala naman ng DSWD, nasa halos 400,000 pamilya ang apektado ng habagat sa buong bansa. Samantala, ibinahagi ni Administrator Nathaniel Servando ng Pag-asa na ang Baguio City ang nakaranas ng pinakamataas na rainfall dahil ang normal na ulan para sa isang buwan ay naibuho sa lungsod sa loob lamang ng 9 na araw. Ganito rin anya ang naranasan sa Zambales, Pangasinan at maging dito sa Metro Manila. Ito si Lieutenant Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Miss Leth Narciso, nag-uulat live mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, tumpok ng mga basura na ipon sa Manila Bay Dolomite Beach matapos ang ulan. Inanod papunta sa seaside ng Manila Bay. RH19 na Nolasco'y balita mo yan, Tina. Tama ka dyan, Miss Kay, tumpok ng mga basura ang inanod at naipon dito sa dalampasigan sa Manila Bay Dolomite Beach matapos ang ulan. Sa kabila ng pagdila ng ulan ngayong tanghali, panibagong suliranin ang tumambad sa atin dito sa Manila Bay Dolomite Beach sa kabaan ng Rojas Boulevard matapos kang maipon ng napakaraming tumpok ng mga basura sa mismong dalampasigan. Bagamat kasalukuyang sarado sa mga turista at hindi pinapapasok ang publiko sa loob ng pasilidad, malinaw nakitang-kita mula sa kalapit na footbridge ang malungkot na sitwasyon ng sikat na pasyalan. Nagmula ang karamihan sa mga basura sa mga kalapit na estero at kabahayan na natangay ng agos sa gitna ng nagdaang pag-ulan. Inaasahan na magasagawa, Ms. Kay, at UL ng clean-up operation ang mga otoridad sa sandaling magtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon at maging ligtas na ang paghahakot sa mga naiwang kalat. Samantala, kasalukuyan ngayong nagasagawa naman ng inspeksyon si MMDA Chairman Romando Artes at Manila Disaster Risk Reduction and Management Council Director Arnel Angeles sa mobile pumping station. Dito yan sa Remedios Plaza, Raha Sulaiman, Rojas Boulevard Service Road. Dito rin yan sa kahabaan ng Rojas Boulevard kung saan ikakabit o ilalagay itong mobile pumping station na inaasahang makakasipsip ng tubig baha dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, meron pa bang bahagi ng Taft Avenue dito sa Maynila ang baha pa rin hanggang sa ngayon? Ngayon, UL, wala na. Sa kabutihang palad, halos 2 oras lamang ang tinagala ng gutter deep na baha dito sa iba't ibang bahagi ng Maynila, partikular yung binabanggit mo sa Taft Avenue. Ayon nga sa ating panayam kay Director Arnel Angeles, ay kinakabit nila itong mobile pumping station hindi dahil para makasipsip ngayon ng tubig baha, kundi sa mga susunod pang araw sakaling magtuloy-tuloy itong pag-ulan na dala ng habagat. At nilagay din itong pumping station ng MMDA dahil ilan daw sa mga pumping station ang sira at hindi nakakahigop ng tubig baha, kaya ito dinagdaga additional na pumping station, partikular dito sa Remedios Plaza, Raha Sulaiman sa Rojas Boulevard Service Road. Okay, pero Tina, nitong mga darating na araw, baka may mga pag-uulan pa ayon sa Pag-asa, no? Although hindi naman inaasahan na magla-landfall itong tropical depression na sabi ng Pag-asa na nasa labas pa naman ng PAR, pero in 2 to 3 days gaganda daw ang panahon, pero baka magpaulan na naman. So, ang ating mga officials ba dyan sa lungsod ng Maynila at mga karatig na lugar ay handa na rin ba? Kasi parang paulit-ulit na lang yung mga ganitong problema pag may mga malalakas na pag-ulan, Tina.
Tama ka dyan, Miss Kay. At sa katunayan, kanina lamang katatapos lamang ng isinagawang emergency meeting ni Manila Mayor Isko Moreno kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Council upang iutos na ang full mobilization ng mga ahensya ng lungsod sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga pinulong ni Yorme, itong Manila Department of Social Welfare, Department of Engineering and Public Works, maging ang MTPB at ang Manila Police District ay naka-high alert din at maging yung mga ospital o ang Manila Health Department upang tiyakin na sapat ang supply ng gamot at handa ang mga public hospital dito sa Maynila sa pagtugon ngayong masama ang lagay ng panahon lalo na't nauuso ang sakit na leptospirosis at maging dengue. Oo nga pala, no, leptospirosis at dengue dahil sa baha yun, ihi ng daga. Oo, so pasensya na sa mga kumakain. Sumisiksik na mga tubig na hindi na natatapon. Correct. So yung Dolomite Beach, Tina, sara hanggang sa ngayon. Ano yung schedule pala niyan? Pag tag-ulan, may mga nagbi-beach pa ba? Meron yata mga lumalangoy pa dyan, tulad dati. Oo, ngayon sarado. Sinubukan nga nating pumasok at nagpakilala tayong media pero kailangan daw ng permit ng DENR sa pagko-cover dito. Lalo't sarado daw. Pero bukas naman ito kapag Monday to Friday, kung di tayo nagkakamali, kapag hindi maganda ang lagay ng panahon, sinasara talaga nila kahit na Monday to Friday. Pero Thursday, ito ay sinasara para sa maintenance nga netong Manila Dolomite Beach. Okay, thank you, Tina. Maraming salamat. Back to you, Yuel and Miss Kay. Thank you, RH9 Tina Nolasco. DZRH Special Coverage. Babalik pa ho tayo sa iba pang mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa epekto na to, partner, no? Dahil ngayong tanghali, actually kanina pa umaga, medyo gumaganda rin panahon. Yes, kaya lang pabugso-bugso yung ulan. Oo nga, no? So ingat pa rin. May mga eskwelahan ba na nag-cancel ng kanilang Malacanang klase? nagsuspende ng classes sa Metro Manila. Buti naman. At kung di ako nagkakamali, Senado rin. 13. Work from home sila. Kaya ngayon kanina napakinggan ninyo yung MBC TV Network News na umere lang sa DZRH TV pero napakinggan ninyo sa radyo dahil wala tayong impeachment coverage ngayon. So hopefully by tomorrow magbabalik at hopefully mas maganda na ang panahon bukas. Pilipinas ang oras, 1:22 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gala
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. DZRH Special Coverage. Kusay lang pa natin mga reports sa labas ng himpilan. Basa muna tayo ng iba pang mga balita. 1:26 ng hapon, good news sa mga consumer o customer ng Manila Electric Company o Meralco. Bababaho ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Meralco, 0.042 kada kilowatt hour ang ibababa sa overall electricity rate. Pangunahing dahilan ng pagbaba ang 9.5 bilyong pisong refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, ₱9, 9 pesos. Malaki din, malaki? 9 pesos ang bawas sa kabuang bill sa pagbaba ng rate. Habang 13 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 17 pesos sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour, at 21 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Samantala, nasa second alarm pa rin ang Marikina River. Sa latest update ng Marikina PIO, kaninang alas 12 noon, nasa 16 meters ang antas ng tubig sa naturang ilog. Matatanda ang ibinabana sa first alarm ang water level sa Marikina River bandang 3:25 AM kanina. Makaraang bumaba na ito sa 15.9 meters. Nalubog sa hanggang leeg na tubig baha ang mahigit 100 kabahayan sa Creekside 2, Barangay San Antonio, Parañaque City. Ayon sa mga residente, kung noon ilang oras pa lang inaabot bago tumaas ang tubig sa kanila, ngayon ilang minuto lang. Bukod nila sa kakaibang volume ng ulan, sala rin dito ang creek na mababaw na nga sang katutak pa umano ang basura. Mahigit 1 dekada ng perwisyo, sabi ng mga residente, ang mataas na pagbaha tuwing umuulan. Samantala, mga ulat na po muna tayo sa labas ng himpilan. Ang mga dam sa Central Luzon mahigpit na binabantayan. RH25 Grace Ansano, ibalita mo yan, Grace. Umuwal, nagpapatuloy nga ang pagmomonitor at inspection ng matataas na opisyal ng National Irrigation Administration dito sa Central Luzon. Katunayan, sa ngayon ay nasa bahagi ng Pampanga ang Regional Director ng NIA na si Engineer Chris Manalo. At buhat sa Bulacan, kung saan nga ito ang isa sa mga tinitingnan at binabantayan din. Una nang nagpakawala ang bahagi ng Bustos Dam, at ngayon ay may isang bahagi naman sa bahagi ng Bulo Dam sa Doña Remedios Trinidad, kung saan ay mayroon ng pag-spill dahil nga sa unti-unti na tumaas ang tubig sa naturang dam. Ang mga dams naman sa baba, ang sa parte ng Pampanga, Tarlac, ay may mga ilang lugar na rin ang kanilang unti-unti nang nagpapakawala ng tubig. Dahil nga through and through ang ilang mga dams na yan, hindi pwede na ma-stock at magtagal ang mga tubig dahil posible nga itong makasira rin sa mga maliliit na mga kanal papasok sa mga tihaniman ng palay. Matatandang ilang araw na nalulubog sa tubig baha ang mga pananim, at inaasahang kung magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw, malaki ang magiging pinsala nito. Samantala, UL Karen, nagpapatuloy naman ang paghahanap sa 44 na taong gulang na nalunod sa kasagsagan ng bagyong si Maymay. Ito ay nangyari sa bayan ng Laor. Kaya tulong-tulong na ang mga karatig bayan para nga sa paghahanap dito. Maging ang 4 na taong gulang na nawala rin at nalunod sa bahagi naman ng bayan ng Talavera, ngayon hindi pa rin natatagpuan. So mahigpit ang paalala ngayon ng mga lokal na pamahalaan dito sa Central Luzon na manatiling mapagmatsyag dahil ang tubig mula sa Sierra Madre Mountains ay maging sa mga karatig ding bundok
ay inaasahang bumababa na yan at sasapulin ang pinakamababang lugar dito sa Central Luzon patungo nga sa Pampanga. So yan muna ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grace, kamusta yung mga palayan sa Central Luzon? Adjusted naman na no? Yung harvesting season kaya wala masyadong pinsala o meron pa rin? Actually, wala nang aanihin. Nasa stage na ng nakapagtanim na yung ating mga palay. Katunayan, ang mga palay ngayon ay halos nasa mag-iisang buwan na naitanim. Ibig sabihin, mahigit isang dangkal ang mga taas na niyang mga palay na yan. So, yun doon sa mga farmers na nakausap ko, kung magtatagal na ganyan at masyadong mababad din yung ating mga pananim na palay, maapektuhan yon at pwedeng malusaw. Kaya ito ngayon, ang dasal ng ating maraming farmers na sana medyo tumigil naman na para nang sa ganon, hindi gaano yung epekto. May mga palayan nga dito na pasok na yung kanilang mga pananim at natumba na, naraganas na ng tubig, pero hindi naman yung ganun karamihan dahil epekto na rin yun ng sobra talagang dami ng tubig na binagsak ngayon dito sa bahagi ng Central Luzon. Alright. Maraming salamat, Miss Grace. Okay, yan ang ating update. RH25, Grace Vera Sanzano ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25 Grace Sanzano. Samantala, sitwasyon naman sa Rizal. Nako, pala partner, no, kahapon may mga na-monitor tayo na balita, may nasawi na rider sa Antipolo. Yung nabagsakan ng sumilong lang siya. So ingat po sa lahat ng ating mga riders ngayon. Alam natin kailangan nating maghanap buhay, pero pag sobrang lakasan ng ulan, okay sumilong, pero piliin din natin yung mga sisilungan natin. Safety din talaga. Safety din talaga. Priority, lalo ito. Puno. Pero kung di ako nagkakamali, at may ano may rin kasi ng poste ng kuryente. Unfortunately, so ingat po tayo, lalo na po sa ating mga motor riders. So nasa linya na natin si RH30 Eric Dastas. Eric, alin ba dyan sa Rizal ang pinaka naapektuhan ng pagbabaha dahil sa habagat o itong ilang araw na pag-uulan? Eric? Miss Karen, Kuya Joel, bagamat sumilip na nga kanina ang haring araw sa lalawigan ng Rizal, ay sa mga oras namang ito ay bumaksak muli yung ulan, ang buhos ng ulan, kung kaya napakakulimlim na uli dito sa madilim na ulit yung kalamitan sa mga oras na ito. Partikular nga yung naapektuhan dito sa lalawigan ng Rizal, yung sa Abagad, yung sa tubig baha, itong Cainta Rizal at maging itong parte ng Montalban, maging papunta dyan sa may bahagi ng San Mateo. So far, yung ating namomonitor na pinakamataas ay itong talagang lubang na salanta na talagang mataas yung itong Cainta area dahil ito yung para pinaka-catch basin yata ng Rizal patungo palabas ng Metro Manila, papunta dyan sa may area ng Pasig. So talagang yung mga ating mga kababayan o yung mga residente ay wala silang magawa kung itaas nila yung kanilang mga gamit sa mga pagtaas nga ng bahag tulad nitong Alam mo, Eric, maano ko lang, no, kasi dyan sa Cainta talagang historically speaking sobrang bahain dyan sa area na yan. May mga kwento nga noon, tama ba Eric, partner, na pagka sobrang lakas ng ulan ang bilis tumaas ng tubig baha. Tama. Yung mga sasakyan dyan, yung mga bahay, yung parking nila, sinasadya na elevated yung parking paakyat. Kung hindi man, yung mga residente dyan, tatakbo sila dun sa pinakamalapit na tulay, mataas na tulay. Tapos dun nila ipapark yung mga sasakyan nila. Naalala mo ba yun? Tama ba, Eric? Tama. Sa may parte na yan ng Ortigas. Naintindi ko. Sa may area. Diyan nila dinadala yung mga... Actually, minunga na daanan ako kanina along the way. May mga ibang mga sasakyan pa rin niya. Siguro natatakot pa rin dahil nga yung kanilang lugar ay lubog pa rin sa tubig baha. Tapos yung mga nasa evacuation area
ay hindi pa rin ang iba na nakakabalik sa kanilang mga tahanan. So, yun yung nagiging problema ngayon. At siguro patuloy naman tinutugunan ng mga local government yung mga kanilang mga residente na upang matugunan naman yung kanilang mga kanilang pangangailangan. So, yan yung pinakahuling sitwasyon dito sa area ng Rizal. Katunayan, ako'y naandito sa may area na ng Taytay Rizal. So far, sabi nga natin kanina, ay dumilim muli yung kalangitan sa oras na ito at bumaksak ulit yung ulan. Ninadaanan din tayo na yung mga bahagyang baha, pero nadadaanan na naman sa mga maliit at mga motorsiklo, mga tricycle, so nadadaan sa mga oras ito. Sa monitoring natin, kanina din, ang area pa rin ng Noveleta sa Cavite at sa Rosario Cavite, maging sa area ng Bacoor, bagamat yung nagsubside na yung baha sa area ng Bacoor kanina, ay parte na lang ng Nyog, sa may barangay Nyog, yung medyo ka-intact pa rin yun, yung tubig na dulot pa nga rin itong napakalaking tubig na umaha at nagdulot doon sa mga residente ng kanilang sakripisyo upang sila ay maitaas pa rin yung kanilang mga kagamitan sa area na yan. Ang aking monitor kanina sa may area naman ng Batangas ay lubog pa rin sa tubig baha yung Barangay Pantalan, yung Barangay Bukana na binakit natin sa unang report natin kanina sa programa ni Kuya Romel, ay ganun pa rin ang sitwasyon ngayon dahil bumuhos na naman yung malakas na ulan sa may bahagi ng Batangas area. So far, yun yung mga pinakahuli nating namomonitor sa area naman ng Calabarzon. Maging yung Binyan, itong bahagi pa rin ng Santa Rosa at maging yung San Pedro ay may mga tubig baha pa rin sa mga oras ito. Ito po ni si Eric Testes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Eric Dastas. Nabanggit mo kanina, partner, yung mga kalsaan, mga sasakyang ipinaparada sa tulay. Sorry, nakakatawa isipin, di ba, kung taga ron kayo. Kinikwento rin kasi ng mga kakilala ko. Parang ganun na kasing buhay nila doon. Oo. Tsaka nabanggit din ni Kuya Eric Dastas kanina sa Noveleta, ganun yung sitwasyon. Nadaanan ko yan nung weekend. Yan yung ruta natin Bandang Noveleta, Kawit, yan, mga magkakatabing bayan niya, Cavite City, na talagang nalulubog sa baha pag panahon ng tagulan dahil malapit yan sa dagat. Ganan na ganan yung sitwasyon sa may Centennial Road. Hindi pa man ganun kalakas yung ulan, pero maramdaman lang ng mga residente na mukhang babaha. Kanya-kanya ng talagang dikit-dikit, bumper to bumper yung mga sasakyan. Ipapark na nila. Para magkasya lahat sa tulay. Maintindihan mo din kasi pag bumaha doon, umaabot talaga ng tulay Correct. Kaya yun yung pinaka-highest point na safe yung sasakyan nila. Tsaka, ang iniisip kasi nila, maganda na yung maging maagap ka, no? Kahit maramdaman mo, konting kaba, iakyat mo na. Kasi mahirap kung biglang mabilis ang pagtaas ng tubig di ba? Hindi mo masabi. Mamaya, hindi mo na mailabas yung sasakyan mo. Totoo. Di ba? So, marami, naalala ko yung Undoy. Ang daming mga sasakyan na nasira di ba? Dahil pinasok ng tubig yung kanilang garahe, yung kanilang bahay, hanggang bubong nga di ba? Tsaka inanod talaga yung mga sasakyan. Inanod talaga, di ba? So, and marami ang namatay, maraming mga nasawi. Yun ang masaklap. So, loss of lives, property, at syempre yung trauma, 'di ba? So ako naintindihan ko din, konting baha nakakakaba talaga, lalo na kung pinagdaanan niyo yung diyan sa Cainta area na yan, tas yung panahon ng Undoy noon, ay Diyos ko. Yung mga horror stories, mga kwento, marami ang mga nagsilikas na, may mga iba kasi pag dun na sila lumaki, dun na yung bahay nila, sila na lang yung gagawa ng paraan na para kahit papaano pagka may malakas na ulan o bagyo, naaagapan nila, tiyatas nila yung mga gamit, diba? Yung mga sasakyan, nila sa mga tulay, diba? Pero ang hirap ng ganun, yung ganung buhay, nakakapagod din yun, aminin natin, diba? Well, kung may choice lang din talaga tayo na pumili ng area, pero may choice tayong bumoto ng kung sino yung ilalagay natin sa lugar natin na magre-resolve ng napakatagal ng problema sa baha na hindi matapos-tapos.
Oras ho natin, magbe-break lamang ho to, maghahanap buhay lang ho muna tayo at sa ating pagbabalik kakamustahin pa rin natin ang sitwasyon sa labas ng himpilan, epekto ng sama ng panahon. Pilipinas ang oras. 20 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Meron na lamang ho tayong 16 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Kamusta ang weekend ho ninyo? Maulan. Maulan. Talagang tuloy-tuloy. Friday pa yata ako hindi ako nagkakamali, partner. Yes. Nung magsimula itong pabugso-bugsong pagulan na to. At ngayon lang tayo medyo nakahinga ng konti at umaaraw. Ano. Pero yung mga sampay daw ay may chance ang matuyo. Matuyo. Oo. Si Mami Nida Reyes na
naglaba kahapon. Nakatutok yung electric fan namin. Pero iba daw kasi pagka tuyo sa loob ng bahay. Iba, talagang may amoy ng konti. Amoy kulob sabi Kulob, nila. Iba talaga ang power ng araw, nakaka-disinfect ng mga damit, ng mga gamit, 'di ba? So sana ay kahit papaano sumilip man lang ng kaunti. Ayan. Tsaka paano kaya yung mga karamihan sa mga ilaw ngayon sa kalsada, 'di ba, solar light na? Paano kaya pag gano'n? Dapat parang dapat may battery yan, 'di ba? May backup. Correct. Para kung wala mang araw, ay yan ang problema din na naririnig ko sa mga eksperto, no. May tinanong ako before sa isa rin sa mga interviews natin, partner, bakit hindi po tayo mag fully renewable energy? Hydro, solar power, wind, 'di ba? Sabi nila hindi natin kakayanin kasi hindi reliable. Kailangan pa rin ng mga sources of energy na kaya nating makontrol, kaya nating maimbak, kumbaga. So, maaring sustainable energy tayo pero hindi, andito na yata yung order ko. Ako sa lunch break. Hello po. Ayan. Pero totoo 'yun, yung mahirap dumepende doon sa isang source ng kuryente na hindi Oo. Yung bang parang sa huli madatapa lang din. Correct. So maganda yung half-half, kumbaga. Renewable energy, may solar pero may kuryente pa rin. Hydro, gagamit pa rin ng sabihin natin coal, coal power. O sa wind din, kailangan may backup rin na electric kasi hindi mo ma-predict talaga ang araw. Hindi mo kunyari, bagyo, walang araw, 'di ba? Ang hangin, hindi naman mahangin araw-araw, 'di ba? So, depende na lang siguro kung saang lokasyon. Pero still maganda yung yung lagi tayong may backup. Kumbaga, yun ang sabi ng isang, nakalimutan ko na kung sino yung eksperto na aming na-interview. Doon ko rin na-realize na hindi pa ready ang ating mga infrastructure sa Pilipinas for full renewable energy. Tsaka ngayon, kaya ang mas pinipili pa rin ng mga bumibili ng electric vehicle, yung hybrid pa rin, di ba? Kasi ang hirap pagka magpo-full electric ka nang hindi naman lahat ng pupuntahan mo may EV charger. Correct. Pagka hybrid, partner, di ba, magpapagas ka. Di pag tumatakbo ka, na-charge nun yung battery mo, saka pa lang magagamit yung battery. Yes. Kaya iba pa rin Yun pa rin talagang may choice pa rin. Pero sana dumating na talaga yung panahon na we can be fully reliant sa renewable energy. So this is the challenge yan para sa ating gobyerno na isa rin sa mga tututukan nila ay maging handa yung infrastructure natin for that. Maraming mga kumbaga charging stations sa ating mga gas stations. Magkaroon na rin, diba? So isama nyo na yun sa mga nagpunta tayo ng Taiwan noon, may malaking parang bus terminal, bus stop doon, may isang area doon, nakita ko na puro charging stations for EVs. So may mga ganon, infrastructure talaga yung kailangan sa bahay kung kaya nyong magpalagay doon, 'di ba? Why not? Para hindi ka napupunta ng mall, hindi ka napupunta ng public na lugar, 'di ba? Ang problema yata sa ganyang, partner, pag sa residential, kukulangin ng yung power supply ng kuryente doon sa kailangan area. naman. Oo. So, ang dami talagang, hindi lang siya ganun kasimple. Bibili ka ng fully electric na kotse. Akala mo, tapos ng problema mo. Hindi po. Hindi pa po. Marami pa po kayo i-consider. Eto na, partner. Nasa linya na natin ang spokesperson ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC Irene, magandang hapon po. Maraming salamat ho sa pagtanggap ng aming tawag. Si Yuel at Karen po ito sa DZRH. Magandang hapon po, ASEC Irene. Hi, Karen and Yuel. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. We are very sure na busy-busy po kayo nitong mga nakaraang araw. Marami pong ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo at habagat, yung mga pagbabaha po. Marami rin po ang nasa mga evacuation centers. Could you give us an overall picture kung ano na po ang assessment ng DSWD, lalong-lalo na po sa paghahatid po ng tulong at pangangailangan ng ating mga iba't ibang pamilya po na naapektuhan nitong habagat at pagbabaha, ma'am? Well, tama po, no. Kagagaling lamang namin dito sa Santa Maria
National High School na isa sa mga evacuation centers dito po sa Bulacan. At pinigyan nga po natin ng karagdagang tulong itong mga internally displaced persons. Nakipagkwentuhan tayo sa kanila at talaga namang ang kwento nila ay umabot hanggang paa, hanggang bewang, ang tubig baha, kung kaya kinakailangan po nilang lumikas. But at any rate, kami naman po nag-assure sa local government unit na patuloy na magpo-provide ang DSWD ng family food packs at non-food items para matugunan yung kanila pong mga pangangailangan. As ito ay ginagawa natin, hindi lamang po dito sa Bulacan, no? Sa lahat po ng bahagi ng ating bansa na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat ay talagang nagpo-provide tayo ng augmentation support. In fact, as of this morning, nasa mahigit 39 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipaabot ng DSWD at yan po ay binubuo ng mahigit 54,000 na mga family food packs, and then meron yung mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at yung tulong pinansyal na umabot na ng halos 1 milyong piso. Ito ay pinabot natin dun sa mga pamilya na may mga namatay dahil nga po sa mga landslides, nasugatan. At inaasahan nga natin na yung bilang na ito ay madadagdagan pa sapagkat as we speak, ay nagdi-distribute tayo ng mga goods. We're on our way to Cavite. Tignan din natin yung lugar doon kasi nakita rin naman po natin na binaha ang ilan sa mga areas po doon. So far, Asek, yung nakikita ho natin, ano yung area na masasabi nating bubuhusan natin ng tulong na lubos na naapektuhan nitong Habagat? Well, nationwide naman po yung ating pong pagpo-provide ng assistance, but kung makikita nga po yung ating DROMIC report, karamihan po ng mga naapektuhan ay sa bandang Luzon, particularly Region 1, Cordillera Administrative Region, gayon din po ang Region 3, ang Region 4A, and Region 4B, and then Region 5. And lahat nito ay tinitiyak natin na ipo-provide yung kaukulang tulong po para sa lahat ng naapektuhan. Asek Irene, ma'am, yung ating mga food packs, family food packs, is it still the same yung laman nun? And of course, alam naman natin naka-preposition na po sila para lagi pong handa. Tama po ba, ma'am? That's correct, Karen. In fact, as of this morning, nasa mahigit 4.9 million family food packs ang naka-preposition sa iba't ibang warehouses natin. We have more than 1,000 warehouses across the country, and yan nga po ay may mga naka-imbak tayo ng mga goods. Now, tama po, talagang tinitiyak natin na naipapaabot, especially na yung isang family food pack ay good for a family of 5 and last for 2 to 3 days. So kung matagal po sila na nasa mga evacuation centers, dinadagdagan po natin yung tulong na ipinapaabot ng DSWD. Yan yung sunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maagap at sapat ang tulong na ating pong naipapaabot. Now, yung isang family food pack, ang linalaman po niyan ay 6 kilograms of rice, 10 assorted na tin cans, merong corned beef, merong tuna flakes in oil, and may sardinas, and then instant coffee, and then choco drink. Now, kung makikita nyo po, meron din kami yung puting box, ready-to-eat food box po ito. So, hindi nyo na po kinakailangang iluto o initin. Pwede na talaga siyang i-consume. Meron niyang arroz caldo, meron niyang champurrado, meron din po iyang tuna paella in can, and then chicken pastil. Meron din niyang energy biscuits and complementary food for infants. So, it's good for for a day's meal. So, meron kang breakfast, lunch, and dinner. That's good, Pero paano pala, ma'am, yung aside from the food, yung mga hygiene kits, meron din po ba tayo? Opo, from DSWD, yes, ma'am? Yes, that's correct. Meron din tayo mga non-food items. Yung mga non-food items, binubuo rin yan ng hygiene kits. Yan, yung pangangailangan para sa pagligo, panghugas, sabon, may shampoo. And then meron din tayong family kit. Yung family kit, meron mga t-shirts, may shorts, may underwear, may tsinelas. Kasi alam naman natin, pag binabaha, talagang pag minsan wala kang naisasalba. Also, meron din kaming kitchen kits. Ito yung ginagamit pang luto. Meron din plato, baso, kutsara, tinidor, and then frying pan. So, kasi syempre kapag nasa evacuation center,
kailangan din yung magluto ng kanilang pagkain kasi nag-set up rin ng community kitchen. So, kailangan ng pagluto. Now, we also have yung modular tents, and then meron din tayo tents, meron din tayong sleeping kits, and then meron din po tayo ngayon, bago natin, maternity kits. Kasi halimbawa, may buntis po dyan sa evacuation center. Siyempre, ibawas na natin sa kanyang alalahanin yung bibilhin niya na gamit para sa kanyang anak. Alam naman natin yung na-disaster, sobra na ang kanyang pagkabahala, ang kanyang pong worries, ano? So, yung para sa bata, minsan hindi na yan naasikaso. So, we're providing it as well. Apo, last na lang po on my end, Asek, may pera pa ba tayo? Dahil meron tayong 3 ongoing pa ngayon na groups na binibigyan ng ayuda. Yung Group 1, Group 2, Group 3, and may mga nauna pa ho tayong kalamidad. Sapat pa ho ba yung pondo natin sa ahensya? Ito naman pong kasing ginagamit natin na pondo para sa disaster response operations ay nanggagaling sa ating quick response fund. It's a different item of expenditure. Ngayon yung ginagamit naman po nating pondo para sa uplift assistance ay hiwalay na pondo. No? Yan po ay inilaan para dito nga sa tulong pinansyal ng kakalaga ng 2,000 piso na ibinibigay natin sa 3 grupo na bumubuo ng 7.5 million households. So hindi siya magagalaw. Taming nabanggit nyo, yung 4Ps, yung walang gutong beneficiaries, Group 2 yung nasa poor and non-poor, near poor, I need to say poor and near poor as identified using the 2024 CBMS data, and yung Group 3 ay yung pong SSS employed na less than 20,000 pesos ang monthly salary credit at meron pong contribution at least once noong 2025 or 2026. Yes, hindi po magagalaw. It's a separate funding for 2 separate programs. Okay, maraming salamat po, Asek. Kahit biglaan nyo aming tawag sa ganitong panahon, importante talaga yung ganitong nakakarating yung information sa ating mga kababayan. Thank you, Asek. Thank you, Asek. Naputo. Tama bro, separate program objectives, kaya separate program funding din po ang mga ito. At hindi po maantala yung pagpo-provide natin ng assistance. Okay, thank you very much, Asek, at ingat po kayo. Thank you, Asek. Maraming salamat din po at magandang hapon sa inyo. Asek Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Babalik ho tayo, Pilipinas, ang oras 1:57. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Special Coverage. Yung nakasama para sa special coverage ng DZRH sa epekto pa rin ho ng sama ng panahon, partikular sa habagat at may mga areas pa rin tayo na babantayan ho dun ho sa mga lugar na baha pa rin hanggang sa ngayon. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang programang Rapido Hataw Balita. Pilipinas ang oras, 2:00 na po ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At